Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, kabe-breaking lang po, mga kabida. Ibinasura na po ng House Committee on Justice po, ito hong dalawang impeachment complaint po, laban ho kay President Bongbong Marcos, mga kabida. Una, ito hong impeachment complaint na inihain po mga kabida ni Attorney Andre De Jesus, yung sinasabi ho nilang abogado daw ni First Lady Lisa Marcos po, mga kabida. At pangalawa, yung impeachment complaint na isinampa po mga kabida ng Makabayan Block. Una po, sa pagdinig ho ng Justice Committee, mga kabida, idiniklara po yung dalawang impeachment complaint na sufficient in form. Okay? Pero pagdating ho doon sa substance po mga kabida, insufficient na po. Meaning, hindi ho tugma at hindi ho pumasa doon ho sa substance mga kabida. Ito hong dalawang impeachment complaint laban ho kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Again, inaasahan na po ito, mga kabida, lalong-lalo na po sa mga kritiko po ni PBBM. Kasi para bang sinasabi po nila mga kabida, na house show daw yon. Okay? Eto, Justice Committee Jang's first impeachment case versus PBBM. Just in, the House Committee on Justice voting 42-1-3 ruled that the first impeachment complaint filed by Attorney Andre De Jesus against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. is insufficient in substance, finding that the complaint failed to clearly narrate the factual basis of the allegations and did not directly link the president to any impeachable offense. The complaint was endorsed by Pusong Pinoy Party List Representative Jenry Jet Nisay. Ayan. Yun po, mga kabida, So, ayon sa balita, mga kabida, dalawang impeachment complaint po ang ibinasura po. Pati yung Makabayan Block, okay, na impeachment complaint ay ibinasura din, mga kabida, ng House Committee on Justice. So, sa madaling salita po, mga kabida, wala na pong impeachment proceedings na mangyayari ho against the President. At mag-aantay po tayo ng isang taon dahil ho sa isang provision po sa ating saligang batas, mga kabida, hindi ho maaring sampahan po ng mahigit isa, na impeachment complaint ang isang impeachable official sa loob po ng isang taon, mga kabida. Okay? So mag-aantay po tayo by 2017 bago ho inaasahan na meron hong magsasampa ng impeachment complaint against the President. So, ang matitira na lang po dito, mga kabida, ito hong impeachment complaints against Vice President Sara Duterte na nakatakda hong i-deliberate po, mga kabida, ng House Committee on Justice. Okay? At inaasahan po ito, mga kabida, kung pagbabatayan po natin yung mga pahayag po ng mga pro-Duterte supporters at allies, na ito daw ay papasa po sa Committee on Justice at eventually, mga kabida, ito po ay papasa po sa plenaryo hanggang aabot po ito sa Senado for impeachment trial. Ayan. So, wala naman pong problema kasi po naglabas na po ng pahayag, mga kabida, ito hong kampo po ni Vice President Sara Duterte, na handa po nilang harapin ito hong impeachment complaints, dyan po sa Senado, kung sakali man po umabot po ito ng Senado, mga kabida. Pero dapat po alalahanin din ng House of Representatives na kailangan ho nilang sundin yung guidelines, mga kabida, patungkol ho sa impeachment complaint, na itinakda po ng Korte Suprema. Pero pinaalalahanan po, mga kabida, ng kampo po ni Vice President Sara Duterte, ang House of Representatives, na kailangan ho nilang sundin ang due process, yung guidelines na itinakda po ng Korte Suprema dito ho sa pagtalakay po sa impeachment complaint against the Vice President, mga kabida. Otherwise, kung makakita po ng butas ito hong defense team, baka naman po magkita-kita po sila ulit doon po sa Korte Suprema, mga kabida. Okay? Hindi naman po pwedeng alisin po natin yung karapatan po ng defense na suriin yung proseso po ng impeachment laban ho kay Vice President Sara Duterte. Kasi po, guaranteed po yan, sa saligang batas po, mga kabida, kailangan hong bigyan din ng due process yung sinampahan po ng reklamo, mga kabida.
Okay? Kaya nga doon ho nagkaroon po ng diskurso ano kung ano ba talaga ito hong impeachment proceedings, purely political ba ito o may halo po itong constitutional po ano, mga kabida. Pero pagbabatayan po natin yung sinabi po ng Korte Suprema na ang impeachment po ay hindi ho purely political. Okay? May halo po itong constitutional ano dahil ho sa karapatan po na dapat hong respetuhin po mga kabida ng Kongreso doon ho sa sinampahan po ng impeachment complaint. Meaning, yung akusado po, ano, mga kabida, kailangan ho dumaan po sa due process, bigyan po ng due process, ito hong akusado sa reklamong isinampa po laban sa kanya, mga kabida. So, ito, kagaya ho sa nangyari po sa impeachment complaint ni President Bongbong Marcos, suriin muna yung form niya kung ito ba ay sufficient ba makabida o insufficient ano bago po ang substance. Okay, ganun din kung sufficient ba o insufficient yung substance po ano mga kabidan po. Pero hindi na po nagulat ang kampo po ni Vice President Sara Duterte dito ano dahil inaasahan na po nila mga kabida na sunod-sunod po ang impeachment complaints na isasampa po laban ho kay Vice President Sara no after sa isang taon na ban na itinakda po ano ng ating saligang batas. Mga kabida ano po, no? So wala hong problema kagaya ho ng sinabi po ng kampo po ni Vice President Sara Duterte, handa po nilang harapin po ito ano mga kabida diyan po sa loob po ng impeachment court. Okay? Now, dito ho sa nangyari ho ngayon sa Senado, yung balasahan po, yung change of leadership. Meron kayang epekto ito ano sa impeachment laban ho kay Vice President Sara Duterte kung sakali man po umabot po sa Senado, mga kabida, ito hong impeachment complaint. Okay? Yung articles of impeachment. Posible po kasi unang-una po kung pagbabatayan po natin yung news na nakatakdang a-ascend ito kung si Senator Loni Legarda bilang bagong Senate President yan po sa Senado, mga kabida, and since ito po ay initiated po ng minority bloc, okay, most probably, baka mag-iba po ang treatment po ng Senado dito ho sa kaso po ni Vice President Sara Duterte, mga kabida. Marami ding nagsasabi na timely po itong pagbabago po ng leadership dyan po sa Senado dahil ho sa nakaambang pag-transmit po ng impeachment complaint ano, laban ho kay Vice President Sara Duterte dyan po sa Senate or impeachment trial po ano mga kabida. By the way mga kabida, sa bagong guidelines po ano ng Korte Suprema, hindi na po basta-basta po itong proceedings po ano ng impeachment. Yung due process na sinasabi po nila no, kailangan na po mga kabida imbitahin po ng House Committee on Justice ito hong akusado mga kabida no, ito hong si Vice President Sara Duterte ano po. Okay? At yung imbitasyon kung compulsory pa o hindi, yan ang hindi ko po alam ano mga kabida, pero kailangan hong imbitahan po yung akusado para ipaliwanag yung impeachment laban ho sa kanya no mga kabida. That's part of the due process. Okay? At kailangan sundin yon. Kasi po, baka naman po mga kabida, magre-reklamo na naman po ito kung si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema. Okay? At maunsimin na naman po ito kung impeachment complaint, ano? Laban ho sa kanya, ano po, mga kabida, dahil lang po sa technicalities, ano? Pero gaya ng sinabi ko po kanina, hindi ho pwede nating alisin yon, yung karapatan na yon, ano? Kay Vice President Sara Duterte dahil accorded pa rin siya, ano, ng due process mga kabida na itinakda po ano ng saligang batas po natin ano. Okay? So, yun po. So, mabahaba pa po ito, mga kabida, ano po. Okay? Aside ho doon ho sa sufficient inform, sufficient in substance, ano, meron pa pong mga pagdinig po na gagawin po mga kabida no sa impeachment complaints na isinampa po ng Makabayan Bloc at ito hong grupo po mga kabida no ni ML Party List Representative Leila de Lima ano po mga kabida. So yun po, abangan po natin yan ano as to when yung pagtakil ho sa impeachment complaints against the Vice President
abangan po natin yan sa susunod na mga araw po, ano, mga kabida. Kasi ang inuna kasi, yung impeachment complaint, ano, against the President, ano, ng Committee on Justice dyan po sa House of Representatives, ano po. Malay natin, baka mayroon pong twist, ano, mga kabida. Okay? Naalala ko po yung sinabi po ni Congressman Benny Abante, ano, na medyo hesitant daw itong mga congressmen, ano, na itulak, suportahan itong impeachment against Vice President Sara Duterte, ano, dahil daw sa actuation po ng mga senador, tila ayaw ho nilang suportahan itong impeachment complaint, ano, laban ho sa Vice Presidente, ano po, mga kabida. So, titingnan po natin kung totoo po yung sinabi po ni Congressman Benny, ano, na medyo alanganin po yung ilan ho sa mga kasamahan po niya dyan po sa House na suportahan itong impeachment against the Vice President, ano, mga kabida. Okay, para po sa inyong opinion at pananaw, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.